Hinahanap pa rin ang 4 na Pinoy sa Myanmar na kabilang sa mga nawawala kasunod po ng pagguho ng mga gusali dahil sa magnitude 7.7 na lindol doon. Panawagan ng kanilang pamilya, mapabilis sana ang rescue operations. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Teacher Edsel! Lex! Alexis! Kuha ito sa Myanmar habang hinahanap sa gumuhong gusali ang mag-asawang sina Alexis Gale at Edsel Jess Adalid. Pinaniniwalaan silang natrap sa tinitirhan nilang 12-story building na Sky Villa Condominium na nasa syudad ng Mandalay na pinakamalapit sa epicentro ng magnitude 7.7 na lindol. Sa bahaging ito, naghahanap ang mga kapwa nila Pinoy dahil nakita nilang nakasabit dito ang brown na jacket na ito ni Alexis. Sa ilalim daw ng sofa na ito, ang kwarto ng mag-asawa na nasa 9th floor ng Tower D. Taimtim na nagdasal ang kanilang pamilya sa Bai City sa Negros Oriental para sa kaligtasan nilang dalawa. Nagsindi kami ng kandila na hoping na may milagro na kung nasa loob man sila, mabubuhay pa rin sila. Hindi ko pa matanggap sa ngayon eh. Nawawala sila. Panganay namin yung anak. Ang bait niya, talented, very talented yun. Pero kung ano mang nangyari sa Panginoon na lang bahala. Nangangarap kami na buhay pa. Hindi kami sumusuko na sa pag-asa na buhay pa sila. We wanted to ask everybody who can see this video to keep praying that we will be able to receive a miracle for Alex and Edsel, that they are found or they will be found alive. Isa pang Pilipinong nawawala, si Francis Aragon, na nakatira rin sa Sky Villa Condominium sa 6th floor Tower D. Ito raw ngayon ang itsura ng Tower D batay sa litratong ipinadala sa misis ni Francis. Hindi namin alam kung nasaan siya, kung nakalabas ba siya ng condo o nandun pa rin siya trap. So wala akong idea. Ang gusto ko lang talaga is mahanap siya, makita siya as soon as possible. Bukod kina Francis, Edsel at Alexis, may isa pang Pilipinong nawawala sa Myanmar ayon sa DFA. Muling detalye, 4 ang unaccounted for. Mga professionals yan, usually mga teacher, mga office workers. Ayon sa kanilang pamilya, pumunta ng Myanmar ang 3 Pilipinong nawawala para magturo sa isang international school doon. Si Francis, mag-iisang taon pa lang sa Myanmar. First time namin nagkalayo ng ganito katagal. Mag-1 year na siya nandun. May mga anak kami, 4 and 2. So sobrang bata pa. So marami rin kami mga bills and utangs na kailangan bayaran. So nag-sacrifice kami na magkalayo muna saglit na pumunta siya doon sa Myanmar. Pero ang plan sana namin is kapag medyo naging okay na halos na bayaran or malapit na matapos yung mga utang namin is kung pwede niya kami maisamang pamilya niya para kasama-sama kami talaga. Ang mag-asawang Adalid naman 2 taon na sa Myanmar pero kalilipat lang nila nitong Pebrero sa gumuhong Sky Villa Condominium. Ang huling balita raw ng pamilya, nasa loob ng kondo ang mag-asawa nang mangyari ang lindol. Sabi ng Office of Civil Defense, naghahanda na silang magpalipad sa Myanmar ng 114 na mga tauhan sa April 1 na tatagal doon ng 2 linggo para sa humanitarian aid. Gusto ng mga kaanak ng mga nawawala na makasama papunta sa Myanmar. Gusto ko po siya mapuntahan doon. Kung ano man po lahat ng mangyari, gusto ko po siya makita doon. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa ilang Pinoy na patuloy pa rin hinahanap matapos ang magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar. Kausapin natin si Charge de Affairs Angelito Naya ng Philippine Embassy sa Yangon, Myanmar. Salamat po sa pagpapaunlak na panayam sa amin dito po sa Balitang Hali. Rafi, magandang hali dyan sa inyo taga-subaybay sa Balitang Hali. Dito mula sa Yangon, Myanmar, ang sabi nila, Mingalabar, magandang umaga po dito. Opo, kaya lang po, yun nga, 4 po yung nawawala. 4th day na po ng paghahanap sa mga nawawalang Pinoy. Ano pang mga angulo ang tinitingnan nyo sa posibleng kinaroroonan ng mga nawawalang Pinoy? Nandun lang ho ba talaga sila sa guho? First, our hearts go to the families of the affected victims and the communities. Unang-una, meron pong 300 Pilipino ang marked safe sa buong Myanmar, including Yangon at Mandalay. Mga 120 ho ang confirmed na siligtas ang mga teachers natin
na kasalukuyang kinukupkop sa mga paaralan, hindi lang sa eskwela, but even sa mga bahay ng mga parents ng mga magulang ng estudyante nila. Yun hong sa 4 na Pilipino, ito po ay tinatawag na unaccounted for. So hindi pa ho natin ma-confirm ito. But we've been trying our best since Friday night when it happened to look for them. Meron tayong, in fact, as we speak, 2 hours ago, we already sent an advance team, a 5-person advance team. 2 consuls po ito. At ang defense attaché natin nandoon din para gumawa ng on-the-ground assessment at welfare check sa mga Pilipino, particular na yung 4. So hindi po tayo susuko hanggang malaman natin ang kanilang kalagayan at ang kanilang kapakanan. So hindi pa ho na-confirm kasi maraming balita, so mahirap pong i-confirm ito ngayon. But we have area coordinators and local contacts in Mandalay to ascertain the status of the 4 unaccounted for. That's how we describe them, Filipinos. Our hearts and prayers go out to the affected families. Kayo po dyan sa Embada, kumusta naman yung naging karanasan nyo sa Lindol? May mga nasaktan ho ba? Kumusta yung inyong gusali? Although of course nasa Yangon kayo, mas malapit sa Mandalay yung epicenter ng Lindol. Maraming salamat, Rafi, for checking in on us. Safe ang lahat ng personnel ng Embahada at ang almost 200 Filipinos here in Yangon are marked safe. In fact, na-meet ko marami sa kanila sa St. Augustine Church matapos ang misa at lahat naman sila okay. Ang embahada natin, we have a 100-year-old chancery at sa Colonial House. Mukha naman hong ayos ito, walang cracks kami nakita. Patuloy tayo nakikipag-ugnayan sa ating Filipino community. Almost 800 of them, we have area coordinators para matuntun sila at malaman ang kanilang kalagayan. But thank you, we are safe here. Thank you very much. That's good to hear. May pakiusap po yung kaanak ng mga Pinoy na nawawala na magpadala na raw ng Pinoy rescuers. Nababagalan daw po sila sa kilos ng gobyerno natin. Pero we understand na by April 1 bukas ay pupunta na dyan yung rescue team. Meron na bang coordination with you, yung rescue team ng mga Pinoy na pupunta dyan? Meron po tayong interagency meeting led by the Office of Civil Defense. Sa mga katanungan po, dumiretso na lang po tayo sa Office of Civil Defense spokesperson. But in fact, may emergency meeting kami mamayang hapon at kami naman dito ay involved sa preparations, especially sa pag-coordinate sa NEPIDO, sa capital, and of course, mamayang gabi, in fact, sa pagtugon sa nangyayari ngayon, meron 3 advanced team from Manila, 2 doktor, I understand, from Department of Health, at isang Office of Civil Defense personnel para mag-join sa ASEAN assessment team, yung tinatawag na ERA. So sasalubungin namin sila mamaya sa airport. So kumikilos naman po lahat, ginagawa natin lahat para malaman ang nangyari doon sa 4 na Pilipinong unaccounted for. Thank you, Rafi. Would you recommend po na magpunta dyan sa Myanmar yung mga kaanak ng mga Pinoy na nawawala kasi ito yung balak ng iba? I-consulta po nila ang kinauukulan sa Manila. But right now, that's why we are sending 5-person advance team since this morning. Hindi ho biro ang biyahe dito dahil sira-sira ang daan at hirap ang komunikasyon. 15 oras ho silang babiyahe by land at hindi ho maayos yung daan. So by then, nandun na ho sila, sisiyasatin nila ang nangyari. Pupunta sila sa site doon sa Sky Villa at makikipag-ugnayan sa ating mga area coordinators para malaman ang nangyayari. Magdadala rin po kami ng mga supplies para sa ating mga kababayan sa Mandalay. Linawin ko lang po yung binanggit nyo kanina, hindi alam kung nasaan sigurado yung 4 na nawawalang Pinoy. Pwede ho bang nasa labas sila ng gusali na gumuhat, hindi lang makontak? Or sigurado nandun ho sila sa gumuhong gusali? Posible because merong ibang Pilipino according to area coordinators. Kasi sa lahat ng Filipinos na registered o nagtatrabaho sa Myanmar, pinaparegister ho natin sa Embahada. We have about almost 800 in the registered list. May mga Pilipinong survivors or nandun sa Mandalay na hindi ho nakaregister but they declare themselves as safe. So posible hong safe itong mga ito. That's why mahirap po tayo mag-speculate. That's why hindi pa natin ma-confirm unless our advance team has already confirmed the state. They're praying earnestly na maging safe po itong mga kababayan natin. And of course, meron po mga Pilipinong biktima ng human trafficking dyan sa Myanmar. Isa yun sa mga winner workout ninyo. Kumusta po kaya sila?
Well, itong usapin ng alleged human trafficking victims, as you know, we successfully repatriated 206. This was led by the Department of Foreign Affairs under the Office of the Undersecretary for Migration Affairs sa pakikipagtulungan ng Embahada ng Yangon, Pilipinas sa Yangon at ng Bangkok. At of course, DMW at ng Office of the Police. Tulong-tulong ho tayo dito, ang 206. Hindi ho nangangahulugan just because meron tayong emergency ngayon. Pababayaan ho natin. So we're still in touch with the authorities, but mahirap ang komunikasyon ngayon sa NEPIDO, but hindi ho natin pinapabayaan ang isyong ito. But kung ano yung status ngayon, mabuti ho makipag-ugnayan tayo sa Office of the Undersecretary for Migration Affairs sa DFA. Siguro magandang balita lang, medyo malayo din sa sentro ng paglindol, yung NEPIDO, yung kabisera ng Myanmar. Wala sila yung mga areas where the so-called scam are located. Wala doon sa 6 na tinatawag na under the state of emergency, kasama yung mandate. And that's good to hear. Opo. Well, abangan po natin yung pagdating ng mga Filipino rescuers dyan po sa Myanmar. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo. Maraming salamat, Rafi, at sa inyong mga taga-subaybay. Maraming salamat. Chedin Bade Kamya. Salamat po sa Charge de Affairs ang Hilito-Nayan ng Philippine Embassy sa Yangon, Myanmar. Buena manong chika mga mare at pare! Ipinakilala na ang bagong celebrity duo sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Yan ay si sparkle artist Vince Maristella, ang charming bro next door ng Kainta na huling napanood sa May Ilonggo Girl. At si star magic artist Emilio Daes, ang Mr. Bankable Achiever ng Pasig na younger brother ni kapuso actor Micael Daes. Nito namang Sabado, pumasok si Michelle Marquez D sa PBB House bilang newest house guest. Dumaan muna sa isang task ang housemates para makilala si MMD. Kabang-abang kung ano ang magiging special task ni MMD. Sa lahat po ng supporters ko at nagmahal sa akin sa PBB, maraming salamat po sa inyong super overwhelmed, and I hope I get to inspire a lot of people. Mensahe yan ni Ashley Ortega matapos ma-evict ang duo nila ni AC Bonifacio nitong Sabado. Overwhelmed daw siya sa support and love na natatanggap. Nag-trending pa si Ashley sa X. Before ma-evict, naging memorable ang ilang sandali ni Ashley dahil nakatanggap siya ng sulat mula sa kanyang mommy na napatawad na raw siya. At kahapon, naging emosyonal si Ashley nang muling mayakap ang kapatid na si Alyssa. Chika ni Ashley sa inyong mare, sobrang life-changing at grateful siya sa kanyang PBB journey. Tiniyak ng National Irrigation Administration o NIA na sapat ang supply ng patubig sa Pidig, Ilocos Norte. Sa video na ipinapadala po ng NIA sa GMA Integrated News, ipinasilip nila ang malalaking tanim na mga tabako sa barangay Tanggawan. Hindi raw nababansot ang mga ito sa kabila ng mainit na panahon. Kulang man ng groundwater, nadidiligan daw ang mga ito gamit ang mga ibinigay nilang water pump. Nakasuporta raw ang NIA, pati na ang LGU sa pamimigay ng mga water pump at paghuhukay ng mga balon na pagkukunan ng pandilig.